sana dumami ang mga Katolikong may panahon, may karunungan na ipagtanggol ang simbahan. Sana dumami ang mga Katoliko kasi kung dumami ang mga Katoliko, mga kapatid, na concern sa ating simbahan, as what I have said every day, dandahang mabubura sa mundo ang mga protestante. Kasi wala naman silang maakit, no? Wala naman silang maakit. Kung lahat ng mga Katoliko ay aware na sa kanilang pagiging Katoliko, wala naman makuha ang mga pastor. At ang mga matatanda ng mga protestante mamamatay, so wala na silang ipuli, at saka ihalili. At saka yung mga anak ng mga protestante na nag-aaral at mayroong mga Katolikong estudyante na makasagot sa kanilang mga pag-uusigos, sa mga tanong, so, at dahil dyan, magpabautismo sila sa simbang Katoliko, so, dahan-dahan na mabubura ang mga protestante. Yan. Kasi, iyan ay ipinayag na ng ating Panginoong Diyos. Ang basahin mga kapatid, ang ipinayag ng ating Panginoong Diyos na ipinakita niya kay St. John ang mangyari sa huling panahon na marami ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yung basahin ibig sabihin, dumami ang mga Katoliko. Ito ang sinabi sa Pahayag 7:9 hanggang 10. Tapos na nakita ko ang nakumpanon sa katauhan na walay makaihap. Gikan sila sa nakalain-laing nason, banay o katawhan, o nagbaro sila sa tubangan sa trono o sa nating karnero. Nagbistay sila puti o nagbitbit o mga palwa. Ibig sabihin, ito ay mga Katoliko. Kasi tayo lang mga tunay na Christian religion ang magdadala ng nukay bawat taon tuwing ating ipagdiwang ang Kwaresma. Sa 10, naninggit sila sa pag-ingon ang atong kaluwasan na gikan sa atong Diyos na naglingkod sa trono o gikan sa nating karnero. Hindi mabibilang ang mga maliligtas, kaya dumating panahon na mabubura or dahan-dahan na maging konti na lang ang mga protestante. So yan. At sa panahon yan, pumayat ang mga pastor at saka mapilitang maghanap ng hanap buhay, magpilitang magtrabaho, no? Ano ba yung maningkamot, no? Ano ba yung sarado, no? So yan mga kapatid, no? Iris Bactane, coconut na naman ang inyo. Ano yung coconut sundae? So, ikaw, Iris Bactane, nihagi naman na ikaw ganing atake, sakit, no? Dili lagi ka na ako pansinon, no? Bumasa na ko sa mga bro, nunid na mo comments ko kasi naapektuhan ang utak mo sa iyong sakit, no? Apektado ang utak mo, brother, kaya intindihin na natin, akin na lang ka intindihin, no? Apektado ang utak mo. Marami mga tao ngayon, parang kung tingnan natin, parang walang diferensya ang utak. Kung dawin na sila mo istorya, istorya sa ibang tao, doon na ma-feel na natin na diferensyado ang utak. Tulad mo, Brad, ini sa Bactane, no? Api ko kung natsande, tanawa mga igsoon. So, kung wala pa rin daot ang utok, panintawana, dili siya mag-iunan, no? So, yan, kapatid, no? So, ang ating tatalakay, mga kapatid, ay ang patungkol naman sa mga dapat natin malaman sa banal na kasulatan, no? Yung patungkol sa mga binata. Ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Diyos patungkol sa mga binata? Ating basahin mga kapatid ang 1 Timoteo 4:12 na ipinayag dito na kailangan ang mga binata, yung mga batanon, ano ba yun sa Tagalog, no? Batanon ay hindi papayag na sila ay aapihin sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, ang simbahan, ang sakatawan ng Diyos ay nag-encourage sa mga binata na mag-aral sila sa kanilang pagiging tunay na Kristiyan. At ibasahin ang 1 Timoteo 4:12.
1 Timoteo 4:12. Itong sinabi. Okay. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Malinaw, no? Hinunoa, himuha ang imong kaugalingon nga panigingnan sa mga magtotoo, sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo o sa kabutli. Naagidirisan ang sa batasan. Nga kanya si Elisha Hostani kay Libriciano Magoto. So, mura, wala siya batasan. Pero ato lang din siyang sabto ng isa. Mag-isun ko mga Katoliko na makatingin sa aking program. At intindihin ito si Elisha Hostani kasi kahit sinong mag-analyze na way siya mag-chat, marami mayroong nagsabi sa akin, bro, diferensyado bila siya ito. Dili na, may dili mo na yung chat kong dili na siya na diferensyado ko ito. Nga na siya diferensya sa ito. So, ako, ano ko yung bate nga kasoko na Elis Batane kay namin diferensya sa utok. So, kayong tubay ta, no? Okay, so patuloy na, no? So dito mga kapatid, malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan na yung mga binata, ano ba yung mga, ano ba Tagalog ng mga batanon, no? Binata o bitaw na, batanon. Ano ba yan? Ano ba yung Tagalog, no? So ipinayag na dito na hindi sila o kailangan hindi nila paintulog na sila ay tamayon. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon, hinunoa, himuha ang imong kaugalingon nga panigingnan sa mga magtotoo, sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo o sa kaputli. Itong sinabi sa kaputli, yung pure ang mind, no? Yung pag-isip, palagi nakatutok sa Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. Now, sa 1 Pedro 5:5, ipinayag din sa sulat, ipinayag din ng Diyos sa sulat ni San Pedro ang patungkol sa mga binata. Ano ba yun? No? 5:5. Ito ang sinabi. Kamuusap nga mga batanon, kinahanglan mo taod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos ka mong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nagingon kontra sa Diyos ang mga danboso apan manuoy siya sa mga mapausanon. So, mayroong mga tambag, ano ba yun? Mga tambag para sa mga hindi pa hingkol ang edad, yung mga nasa mga teenager, no? Mga teenager. So, malinaw, no? Ito pa. Ito ang sinabi sa Kawikaan 23:22 na dalangin mo ang iyong ama kasi kung wala sila, wala ka dito sa mundo. At yung sign, ha? Kawikaan Panultihon 23:22. Ito ang sinabi. Pamati ang imong amahan, kay kung wala pa siya, wala kaunta matao. Kung matigulang ng imong inahan, ipakita ang imong pagmahal kaniya. Ito ang pambag, no? Yung sinabi ng Panginoon para sa mga teenager. Ito pa ang sa yung mga bata nga, mga wat sa ilang mga ginikanan, supitaka, mga wat. Ito ang sinabi sa banal na kasulatan, ha? Panultihon 28:24. Ito ang sinabi. Ayaw yun, pangawat sa kwarta sa imong mama. Sa Matthew, Panultihon 28:24. Ito ang sinabi. Ang maghuna-una nga dili sa iyo ang pagpangawat sa iyang ginikanan, sama na siya sa kasagalang kawatan. Kaya may mga anak na pitaka sa kanyang ina, pitaka sa kanyang ama, kung nandyan sa pantalon, kuwaton na yung sunod, no? Kuhaan.
Kaya yung una-una, hindi na may bawa ni mama, ni papa ni, kaya gamay na itong baon. So, yan mga kapatid, ang inihabilin, ano ba yun? Yung mga warning sa ating Panginoong Diyos para sa mga teenagers, no? So, okay. At dito sa dito na rin, kasi little bit, ako ngayon sa aking aklat, no, na ina-arrange yung alphabetical na dictionary type ng ulungan ay may lecture, may guide. So dito mga kapatid, sa salitang bato. So maraming mga protestante na nagsasabi na ang bato na sinasabi doon sa San Mateo 16:18 ay hindi si San Pedro, kundi ang Panginoong Hesus. Protestante, tatalagang yung sabot, no? Hindi, magot. Unang, ato lang yun silang sabton, no? Unang simbahan, ang Ginoo mingon yun, love your enemy. Kasi, luwi kayo, mini pa, imo pa ng kundahon, unang, we love our enemies, no? Pero ato silang sultihan na mali mo. So, dito mga kapatid, ato inon nga mga pastor, kung kaluwasan na isbutan, huwag yun ay kwintatuhan. Ato kaluhon. Pero kung manuwas pa sila o dili, only God knows. Wala tayo kapasidad ha. No? So, kibasahin ha. So, ginagamit nila ang gawa 4:11 upang mabigyan daw nila ng patotoo ang sinasabi nila na ang bato na sinasabi sa San Mateo 16:18 ay hindi si San Pedro. At isang basahin natin, kasabot yung mga protestante, no? Kasabot na ng iba, pero mangita lang yun sila, maghanap sila ng batayan upang mausig nila ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. At basahin na, San Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamantayon din, kayo magkamuntong nini. So sabi nila, hindi raw si San Pedro ang bato na sinabi rito. Pero bago ko yan sagutin, basahin ko muna yung mga batayan nila o ginagamit nilang mga talata sa banal na kasulatan. Ito, ginagamit nila ang Gawa 4:11. At basahin ha? Gawa 4:11. Ito ang sinabi. Gawa 4:11. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nagingon, ang bato nga gisaliko ay ninyo mga magtutukod o balay na himo hinuon nga labing importanteng bato. So ibig sabihin nila, ang Panginoong Hesus ang bato, hindi si San Pedro. So bago ko yan sasagutin, basahin pa natin ang dagdag nilang talata. Itong sa awit 118:22. At basahin mga kapatid, ha? So, awit 118:22. Ito ang sinabi. Okay. 118:22. Ito. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kayo. So, ito ang ginamit din nila, no, na ang sinabi ng Panginoon sa San Mateo 16:18 ay hindi si San Pedro. So ito pa ang yan ang mga ginagamit nila, no? Sa San Mateo, sa Evangelyo ng San Mateo 21:42, ito rin, ginamit din nila ito. At ibasahin, ha? Bago natin sasagutin ang kanilang mga baluktot na pag-intindi. Pero hindi naman tayo ma-amaze bakit ganyan sila, kasi mini man ang pundok nila, no? So, San Mateo 21:42, ito ang sinabi.
Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa gingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay wala kapuslanan, na hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kay bulungan dayon kini. So, bikot ang nakasulat sa awit 118:22. So, ngayon ang sagot, totoo ba na hindi si San Pedro ang bato na sinasabihan ng Panginoon sa San Mateo 16:18? Ang sagot, hindi totoo. Or, ano ba yun? Totoo ba na hindi si San Pedro ang bato? Ang sagot, hindi totoo. Kasi si San Pedro ay malinaw na bato. Bago ko basahin ang sinasabi ng Panginoong Diyos na si San Pedro ay ginawa ng bato, intindihin natin ang Mateo 16:18. Basahin ha? Okay. Busa, sultihan ko ikaw. Malinaw ha? Sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. Kung ibabaw nining bato, tukulon ko ang akong iglesia. So napakalinaw na ang Panginoon Isos ay nagsalita kay San Pedro. Na si San Pedro ay bato. Bakit si San Pedro ay tinawag ng Panginoon Isos na bato dito sa San Mateo 16:18? Kasi si San Pedro, mga kapatid, bago siya tinawag na maging apostol, ay pinalitan ang kanyang pangalan ng Pedro. Kasi ang kanyang pangalan ay Simon. At dahil gawin siyang pinuno o sukaranan sa simbahan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Isos, kaya ginawang matibay si San Pedro sa ng ating Panginoong Isos o ginawa siyang bato. Ating basahin. 1:42. Ito ang sinabi. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus o si Hesus mituto kaniya og mingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan nga suka og apan sukan karon nganlan ka nagsipas nga sa ato pa Pedro. Now, ano ba ang salitang sipas? Sipas is an Aramaic word meaning rock. Ibig sabihin, Peter means rock. That is why sa San Mateo 16:18, sinasabi ng Panginoon Isos, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Kasi mga kapatid, kailangan ang simbahan ay maitayo sa bato. O kailangan na ang isang bahay ay maitayo sa bato. Upang kung darating ang mga dilubyo, kahit ano, hindi siya mabura. Ating usahin mga kapatid, ang dahilan na bakit ginawang bato si San Pedro na natin Panginoon Isos. Basahin natin ang 7 sa ang talata 7, versikulo 21 at hanggang 22 sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ito ang sinabi. 7. Sa 24. Hindi, sa 21 ha. Sa 24 hanggang sa 25. Ito ang sinabi. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o nagtuman niini, may sama sa usa ka tawo nga maalamong nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Balay ha? At ating basahin mga kapatid na ang simbahan o iglesia ay itinuring ng Panginoong Hesus na kanyang bahay. Basahin ha? Sa diyang may bundat ang ulan o may baha ang mga suba o ang hangin may hapak o may kuso-kuso di atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Malinaw. At ating basahin mga kapatid na ang bahay, ang iglesia ay bahay ng Diyos. Ating basahin ng Episodos 22. Ito ang sinabi. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab na nahiusa kaniya, diin usa ka balay, diin nagpuyo ang Diyos, pinagi sa iyang Espiritu. So ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang bahay.
At upang hindi ito mabura tuwing mayroong dilubyo, itinayo ito ng ating Panginoong Hesus sa bato. At yan, mga kapatid, bakit si San Pedro ay ginawang bato ng ating Panginoong Hesus? So, ang bato na sinasabi sa San Mateo 16:18 ay walang iba kundi si San Pedro. Ngunit, siya ay ginawa lang bato. Ibig sabihin, galing siya, ang kanyang pagiging bato ay galing sa Diyos. Kasi ang Diyos ang bato. Ibig sabihin, very strong. Wala naman ibang very strong ang Diyos man lang kasi siya ay Diyos. So, ang ating pagiging strong, pagiging bato ay galing sa Diyos. So, si San Pedro, ang kanyang pagiging bato ay galing sa Diyos. Yan. Pero ano ang sinasabi sa mga mini? Pataka lang interpret. Kasi mini lagi po, no? Hindi naman tayo maami sa mga mini na kasi mini, pataka lang sabot. Kay mini man, wala man sila yung magisterium. Sa unsa naman. So, di mo sa'yo, ha? Okay. Ito, binigay natin, may binigay ang ating kapatid na may diferensya sa pag-iisip, no? And also I say unto thee that thou art Peter and upon this rock, thou art Peter and upon this rock I will build my church and the gates of the Hades shall not prevail against it. Ano bang ibig sabihin mo? Diferensyado. Jesus said that upon this rock I will build my church. Yeah. Jesus refers to himself. Daod yun, lagi kayo panabot. Thou art Peter and upon this rock. Siya na untang isgotan. Thou art Peter. Mini, maguga niya, diferensyado pagkikang panabot, manandigin ka kamao, no? So, kami na po King James Version. Yan, hindi na King James naman. King James Version, nung unay Biblia sa Katoliko, diferensyado, lagi kang panabot, lagi hili sa magkanin. Kalusan naman ang King James Version, 1611, kinsay nakaingon, kinsay nungnan, si King James, founder sa, successor sa iyang ama, na founder sa Church of England. Yan mo na sundo na mo. Yan, mo kapit mga sa King James Version, gali mga kakauban nila. Kinsyado, inuutok rin mo, nadilis batane, no? So, sa King James Version na mini na translation, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas. O, kakano? Prinsyado. Okay. Pero dili dito ko masuko, di mo makatawar ko ano. Isang tao na ko kanalais, brother, ang uban po ninyo, diferensyado ginagutok, bro. Ano yung mga inimuna na, o dili na diferensyado gutok, dili na siya magkaibuan. At tanawa ng mga pastor di sa unsa kami ni. Dili man magsulti mo na. Diferensyado lang gutok may makasulti ana. Manang early sa makani, sakto lang di ka na ko, brad, pero madato ko, pakitahon na ka diha sa inyo, ipamintang na ka, no? Kaya dapat ka gutok, no? Normal ka tanaw sa mga tao, ka dili suwito, pero panas na ako nga nasuwito, nga, sige kang chat na ako, manalize na ako. Dapat din kang utok, bro, no? Dapat kang utok. Bini, pagikang tundok, dapat pagikang utok, sa sinabi. So, ang bato, mga kapatid, na tinayuan ng Panginoon sa kanyang bahay na walang iba kundi ang iglesia ay si San Pedro. Kasi alam naman ng Panginoon Jesus na uusigin ang kanyang iglesia. Kaya ito itinayo sa bato upang hindi ito ma-destroy. Yan. Tingnan natin yung mga ibang sekta, no? Nangiwang ng mga pastor. Ano man, tao may founder, naganang-manam na magbalik sa Katoliko ang ilang mga membro, ang kanilang mga matandang mga membro na namatay na. So, lumiit ang kanilang membro kasi wala namang maipuli. Wala namang maipuli at kung namatay nila kaya wala naman sila makuha sa Katoliko.
magkawala rin na sila, no? Magkawala rin na sila sa kalimutan. So, okay. Ito pa, no? So, malinaw na ang pagiging bato ni San Pedro ay galing sa Diyos kasi ang Diyos ay bato. At ibig mga kapatid, ha? Ang Isaiah 44:8. Dito, malinaw na ipinayag na ang Diyos ay bato. Nang ibig sabihin ay strong, no? Strong. Very strong. 44:8. Ito ang sinabi. Pasulti siya kanamo ayaw kalisang ni Kadlo. Wala ko ba ikaw sulti o papayagi dini sukad pa sa sinugdan o kamo ang akong mga saksi. Doon na may laing Diyos gawas kanako, walay laing dakong bato gawas kanako. So, ang Diyos na ihulagway o bato, siya ang sukaranan sa mga bato. Nanggaling sa kanya ang lahat ng ang pagiging matibay ng tao. Ang pagiging bato ng tao galing sa Diyos kasi siya ang tunay na bato. Kaya ginawa ng Panginoon Jesus sa San Pedro na bato upang doon sa kanya itatayo ang kanyang bahay na walang iba kundi ang iglesia o sangkatauhan. So malinaw, no? Na dito pa sa Isaiah 28:16, sukaran ng bato. Ibig sabihin, ang pagiging bato ni San Pedro ay galing sa Diyos. Kasi ang Diyos ay ang sukaran ng bato. Isaiah 28:16. Ito ang sinabi, ha? Isaiah 28:16. Okay. Busa nagingon ang Ginoong Diyos, ipaibutang ko sa Sion ang usa ka sukaranang bato na nasulayan na sa kaligon. Bililong bato alang saligong sukaranan. Dili angay magduha-duha ang usalig niini. Sukaranang bato. So lahat ng pagiging bato o pagiging strong ng tao ay galing sa Diyos.